Nagsisimula ang palabas sa isang detective na nagngangalang Howell. Sinusubukan niyang hulihin ang isang magnanakaw sa isang cargo plane. Ang magnanakaw na ito ay nagnakaw lamang ng isang bangkos ng pera at naghahanda ito na tumalon palabas ng eroplano gamit ang isang parachute. Sa mga oras na iyon binaril niya ang magnanakaw ngunit sumable at tumalon ang magnanakaw sa eroplano. Kasunod nito ay may isang lalaki na nagngangalang Will na nagtatrabaho bilang woodcutter. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang trabaho kinausap niya ang kanyang katrabaho na si Billy Rose na isa ring woodcutter. Tinanong ni Billy si Will kung gusto niyang manghunting bukas dahil ito ang unang season ng pangangaso. Pumayag si Billy, pagkatapos ay niyaya siya na pumunta sa isang bar mamayang gabi upang pag-usapan pa ang kanilang pangangaso. Matapos magkita si Will at Belly sa isang bar noong mga oras na iyon. Iminungkahi ni Billy na sabay silang manghuli sa katimugang kagubatan. Ngunit gusto niyang subukan ang ibang bagay at iminumungkahi na pumunta sa Northern Forest sa halip. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali ay nagpasya silang maghiwalay. Kaya pupunta si Will sa Northern Forest habang si Billy ay pupunta sa Southern Forest. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa isang mersenaryong nagngangalang Darby na nakikipag-video call sa isang mafia boss. Sinabi ng mafia boss kay Darby na ang kanyang mga tauhan ay nagnakaw ng pera mula sa kanya. Ngunit hindi pa sila bumabalik kaya ang mafia boss ay gustong kunin si Darby para hanapin ang kanyang mga tauhan. Dahil sa tingin niya ay baka mawala o mamatay sila sa kagubatan. Nalaman ni Darby na isa sa mga tauhan ng mafia boss ay ang parehong tao na tumalon mula sa cargo plane kahapon. Pumayag si Darby na tumulong, ngunit gusto niya hatiin ang pera bilang bayad. Walang masyadong pagpipilian ang mafia boss kaya pumayag siya. Gusto niyang simulan ni Darby ang paghahanap ngayong gabi mismo. Dahil bukas ang unang araw ng panahon ng pangangaso. Doon ay tiniyak ni Darby sa mafia boss na gagawin niya ay tapos na. Maya-maya ay lalabas siya ng bar at naabutan niya si Darby na papasok. Sila ay nag-uusap tungkol sa kung paano bukas ang unang araw ng panahon ng pangangaso. Kinaumagahan ay pupunta mag-isa si Will sa Northern Forest para mangaso. Pagdating niya roon nagsimula siyang manguha ng panggatong dahil plano niyang magluto ng steak para sa almusal. Samantalang sa Southern Forest may bantay na naghahanda para buksan ang gate. Ngunit biglang nagpakita si Darby at ang ilan sa kanyang mga kaibigan at nagtataka ang gwardya. Kung bakit hindi nakadamit si Darby para sa pangangaso, sabi ni Darby na gusto lang nila. Bumunot siya ng baril at binaril ang gwardya nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos na lumipat ang eksena sa opisina ng lokal na sheriff, sinabi ni Howell sa sheriff na kagabi ay binaril niya ang isang magnanakaw sa bangko na sinusubukang tumakas sakay ng isang cargo plane. Kung paano iniisip na ang magnanakaw ay maaaring malubhang nasaktan o baka namatay pagkatapos na tumalon mula sa eroplano. Kaya't hiniling niya sa sheriff na ipaalam sa kanya kung may makita siyang pera o bangkay sa kagubatan. Dahil ngayon ay ang unang araw ng panahon ng pangangaso at maraming tao ang nasa kagubatan. Pumayag ang sheriff na tumulong at nangakong ipaalam kay Howell kung may narinig siyang ganyan. Sa hapon ay nasa gubat si Will na naghahanap ng mga hayop. Pagkatapos maghanap, ilang sandali ay sa wakas ay nakita niya ang isang malaking osa na babarilan na sana niya ito. Nang maabala siya ng ilang nagkalat na pera, habang sinusundan niya ang bakas ng pera at napadpad siya sa isang patay na magnanakaw kasama ang lahat ng ninakaw na pera. Nagulat siya ngunit nagpasya siya na dalhin ang pera. Mamaya ay naabot niya ang gilid ng kagubatan kung saan niya ipinarada ang kanyang sasakyan. Nang malapit na siyang umalis, si Darby at ang ilang iba pang mga tao ay nagpakita. Nakita nila si Will na may dalang pera at hiniling na ibigay niya ito sa kanila. Ngunit tumanggi si Will na ibigay ang pera kay Darby. Dahil alam niyang hindi ito kay Darby. Ang plano ni Will ay dalhin ito sa opisina ng sheriff sa halip ay binantaan ni Darby si Will at sasabihin niyang sasaktan niya ito kapag hindi niya ibinigay ang pera. Inutusan ni Darby ang kanyang mga kasama na atakihin si Will dahil dito sumiklab ang away. Naghagis ng lata ng patrol at binaril ito na naging sanhi ng pagsabog. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa kagubatan. Maya-maya ay tumawag si Darby sa mafia boss na nagtatanong kung nakita na niya ang pera. Sinabi ni Darby na nakita ng ibang tao. Nagalit ang mafia boss at sinabihan niya si Darby na magmadali at ibalik ang pera. Si Darby pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na maghiwalay at hanapin ang pera. Kahit na ang ibig sabihin nito ay tapusin si Will. Makalipas ang 30 minuto habang si Will ay nagpapahinga at tumitingin sa kanyang mapa. Inatake siya ni Darby, bigla silang nagpalitan ng putok. Ngunit nagpas siyang tumakas sa ibang lugar sa kasamaang palad ay nakatagpo niya muli ang mga tauhan ni Darby at nagsimula ang isa pang shootout. Sa isang punto ay nagawang talunin ni Will ang mga tauhan ni Darby. Ngunit nabaril siya sa gilid ng kanyang tiyan habang nakikipaglaban. Kahit na nasaktan siya ng husto ay pinilit niyang magtungo sa timog. Dahil alam niyang nasa Southern Forest si Billy. Makalipas ang isang oras ay sa wakas ay nahanap na niya ang sasakyan ni Billy.
Ngunit nang dahil sa kanyang sugat ay nahimati siya at nawalan ng malay. Nang magising siya, nalaman niya na ginagamot na ang kanyang sugat ng kanyang kaibigan na si Billy. Doon nagtanong si Billy kung saan nakuha ni Will ang napakaraming pera. Ipinaliwanag ni Will na natagpuan niya ito sa kagubatan sa tabi ng isang katawan na posibleng mula sa isang pagnanakaw. Nakuha niya ang kanyang sugat sa pakikipaglaban sa mga mersenaryo na gusto rin makuha ang pera. Nagtanong siya kung si Billy ay tumawag na ba ng pulis, pero hindi pa naiintindihan ni Billy dahil hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Noong una ay gusto niyang ibigay ang pera sa sheriff, ngunit iminumungkahi ni Billy na itago nila ito. Dahil kadalasan ang mga sheriff ay corrupt, biglang may isang putok ng baril at binaril ni Darby si Billy, buti na lang at nakatakas sila sa grupo ni Darby. Nadiskubre ni Will ang isang tracker sa bag ng pera, at nagpas siyang gamitin ito upang bitagin muna ang grupo ni Darby. Nagmamadali siyang pumunta sa intersection ng kagubatan at inilagay ang bag na may mga pampasabog. Doon niya planong e-target ang mga ito mula sa tuktok ng isang burol. Pagkatapos ng ilang minuto nagpakita si Darby at ang huling natitirang kasama nito. Naghinala si Darby sa kanilang paligid. Nang tingnan ng kanyang kasama ang bag biglang binaril siya. Sa sitwasyong ito ang isa sa mga tauhan ni Darby ay napatay at si Darby mismo ang nabaril sa kamay. Nang makitang ang pagkakataong ito ay bababa siya mula sa burol upang salakayin si Darby at muli silang nagpalitan ng putok. Sa huli ay naubusan sila ng bala at nagpas siyang lumaban gamit ang kanilang mga kamao. Sa kasamaang palad si Will na may sugat sa kanyang tiyan ay natalo ni Darby sa santukan. Agad-agad na hinablot ni Darby ang pera kay Will. Buti na lang may mga hunters na dumaan na sinubukang pigilan sila. Si Darby ay nagpasya na tumakas at si Will na nasugatan ng husto at nang wala ang kanyang pera ay biglang nahimatay. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na si Darby sa gilid ng kagubatan nang biglang may isang mangangaso na lumapit sa kanya na nag-aalok ng tulong. Sa halip na tanggapin ang tulong, si Darby ay inatake at pinatay ang mangangaso kahit na ang mangangaso ay naging mabait. Nang nasa loob na si Darby ng sasakyan, tiningnan niya ang bag at ang laman nito ay puno ng mga bato. Sa gabi nang magising si Will sa isang klinik, tinanong siya kung sino ang umatake sa kanya at kung nakuha niya ang pera. Ipinaliwanag ni Will ang mga mersenaryo ang umatake sa kanya na nagawa niyang talunin maliban sa kanilang leader. Sa ilang sandali pagkatapos ang nurse na nag-aalaga ay nagmumungkahi na dapat na siyang magpahinga. Pagkatapos ay dumating ang sheriff at muling tiniyak kay Howell na si Will ay nagsasabi ng totoo. Ilang mga hunter na nagdala kay Will sa klinika ay kinumpirma din na hindi nila nakita na dala ni Will ang pera. Sa lalong madaling panahon pagkatapos ay inanyayahan ng sheriff si Howell na makipag-usap sa isa pang silid at nag-alok na magtimpla ng kape. Gayunpaman habang ang sheriff ay nagpunta upang kumuha ng mainit na tubig. Si Darby na galit pa rin kay Will ay sumalakay sa kanya at ang nurse ay kanyang tinapos, isang shootout ang sumiklab. Noong mga oras na iyon ay nagawa ni Darby na talunin si Howell gamit ang isang kutsilyo. Sinabi niya na hindi niya kailangang barilin si Howell dahil si Howell ay mamamatay sa loob ng 20 minuto. Si Darby pagkatapos ay pumasok sa silid ni Will at binaril siya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit si Will nasa gilid at nauwi sila sa santukan. Nang pinatumba ni Darby si Will ay nakakita ng baril sa malapit at pinaputukan si Darby hanggang sa maubusan siya ng bala. Sa kasamaang palad ay nakasuot si Darby ng bulletproof vest na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong labanan si Will. Sa kabila ng kanyang mga pinsala si Howell ay may natitirang lakas at nagawang tapusin si Darby. Sa lalong madaling panahon ay sumugod si Will upang tulungan ang malubhang nasugatan na si Howell. Makalipas ang ilang taon ay dumalaw si Will sa libingan ni Billy at humingi ng paumanhin sa hindi niya pagligtas sa kanya noong nagkaroon siya ng pagkakataon. Kasabay ng pagdating ni Howell dahil naghihinala pa rin siya na itinago ni Will ang pera. Ipinaliwanag ni Will na kung sa kanya ang pera hindi sana siya naghihirap ng ganito at nagtatrabaho bilang woodcutter. Iniisip ni Howell na hindi kinuha ni Will ang pera para hindi siya panghinalaan at arestuhin. At marahil ay ayaw siyang iligtas noong siya ay nasugatan. Ngunit naniwala si Howell sa kanya. Sa huli pagkatapos ay sinabi niyang susubukan niyang magsimula ng bagong buhay. Nang marinig ito ni Howell ay suportado ang kanyang desisyon na nagsasabing hindi ito isang masamang pagpipilian para magsimula muli. Sa sumunod na araw pumunta si Will sa gubat na mag-isa. Nang marating niya ang kanyang pupuntahan, itinago pala ni Will ang lahat na pera sa ilalim ng puno. Ngayon ay mabubuhay na siya ng bagong buhay na may pera. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.